Sa kasaysayan po ng ating paggawa ng reaction video dito po sa ating channel patungkol po sa issue sa West Philippine Sea. Ito na po yata ang pinaka matinding good news na ating gagawa ng reaction video. Ang title po ng video na to, mga mangingisdang Chinese huli saktong gumagamit umano ng cyanide sa Ayungin Shoal. Simulan na po natin to para malaman po natin ang mga detalye. Now let's do this. Hinatak ng mga sundalong nakaistasyon sa BRP Sierra Madre ang bangka ng mga mangingisdang Chinese na huli sa aktong gumagamit umano ng cyanide sa loob ng Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Hey! Stop! Hey! Stop! Hey! Stop! Sakay ng rubber boat, hinabol ng mga sundalo mula sa BRP Sierra Madre ang isang Chinese fishing boat na huli sa aktong nangingisda sa loob ng Ayungin Shoal at gumagamit umano ng cyanide noong Biyernes ng gabi. Hindi kaagad huminto ang naturang Chinese fishing boat hanggang sa na-corner na ito ng isa pang rubber boat ng mga tropang Pilipino. Yun po, no, kitang-kita po natin dito na talaga pong pinuntahan po talaga ng ating mga tropa, no? Pinuntahan dyan at talagang hinarang at pinahinto at talagang pinwersa po nila. Dahil po illegal po ang ginagawa na yan ng mga mangingisdang Chinese. Malaking good news po to kasi po nakita po natin dito na medyo agresibo po tayo na para talagang matigil po ang kalokohang ginagawa ng mga mangingisdang Chinese na yan sa ating teritoryo sa Ayungin Shoal. Cyanide! Nang mapatay ang makina ng fishing boat, dito na nakita at nakumpiska ang mga bote na naglalaman ng hinihinalang cyanide. Nakita nyo nun, ang dami nun. Tinan nyo, 1, 2, 3, 4 na hinihinalang cyanide. Noon, sobrang delikado po niyan, lalong-lalo na po sa mga coral, sa ating kalikasan po, sa ilalim ng dagat. Kawawa po yung mga isda na malalason po niyan. Talaga pong hindi po doon lang yun maapektuhan. Kakalat po yan kapag po talaga nagdire-diretso yung paggamit ng cyanide. Kaya malaking kudos po talaga sa mga nanghuli po dito po sa mga Chinese na to na gumagamit ng cyanide sa ating teritoryo sa Ayungin Shoal. Na naglalaman ng hinihinalang cyanide. Hinatak ang bangka ng mga mangingisdang Chinese at ineskortan sila ng mga sundalong Pinoy palayo ng Ayungin Shoal. Hindi na inaresto ang mga dayuhan para hindi makompromiso ang seguridad ng BRP Sierra Madre. Tama yun. Para sa akin, dapat lang ginawa nila na yun. No? Talagang tinali, no? Tapos hinatak yung bangka nila na yun. Grabe, ang galing po. No? At dapat lang po talaga na hindi na rin talaga yun hinuli. Kasi kung tutuusin po, no, alam niyo naman po napakaselan po ng lokasyon o ng mismong ating BRP Sierra Madre. Kapag po kasi dinala nila yan sa BRP Sierra Madre, yung mga mangingisdang Chinese na yan na gumamit ng cyanide, ay pwede po nilang makita yung mga activity o mismong loob ng ating BRP Sierra Madre. Pwede pong mga spy po yan mga yan na talaga pong nagpapahuli sila para po ma-infiltrate nila o matiktikan nila ang totoong nangyayari sa loob ng BRP Sierra Madre. Kaya po, malaking kudos po dahil po mautak po ang mga nanghuli po na to dahil hindi po talaga nila dinala mismo sa ating barkong Sierra Madre yon. Dayuhan para hindi makompromiso ang seguridad ng BRP Sierra Madre. Ito kasi ang posibleng pagdadalhan sa kanila bilang pinakamalapit sa insidente. Tama. On a normal day, they could have been arrested. Kung hinuli mo yon, in-apprehend mo yon, papakainin mo, iakyat mo sa barko. Tama. Maghintay ka ng RORE bago mo i-transport to mainland Palawan, i-turn over mo sa provincial PCIE, Commission for Illegal Entrance. Then it will add to the burden sa Sierra Madre. Tama. Kaya ang naisip ng tao, ito si judgment call, document everything, confiscate all the illegal paraphernalia at hilain palabas yung barko. It also speaks of the professionalism ng ating kasundaluhan na lalo pag sa gabi, mas nagmamatsyag sila sa kapaligiran nila. Tama. Ang galing po nun, no, naisip nyo. Kung normal day nga naman, no, kung hindi ganong sitwasyon, lalong gabi yun eh. Diba? Yung mga protocol na yun ang gagawin talaga. Dadalhin sa Palawan, doon, gagawan ng doon, dokumento hanggang sa ide-deport, diba? Pero kasi, gabi, isipin nyo yun, mas active yung mga Chinese na yan.
'di ba, na magmanman sa ating teritoryo. Kaya sobrang delikado po talaga kung isasampa po nila yan sa BRP Sierra Madre. Ang galing po, ang taba po ng utak nun na napakahusay po ng naisip po nila na yon na hindi po nila dinala sa BRP Sierra Madre yung mga nahuli po nila na Chinese. Na lalo pag sa gabi, mas nagmamatsyag sila sa kapaligiran nila. Ayon sa Philippine Navy, hindi ito ang unang beses na may mga mangingisdang Chinese sa West Philippine Sea na nahuhuling gumagamit ng cyanide. Lubha naman itong nakakapinsala sa mga bahura o coral reef na nagsisilbing tahanan ng mga isda. Daraan sa karagdagang pagsusuri ang mga nakumpiska na umano'y cyanide. Nakita nyo, di ba, yung kulay? Di ba? Kulay itim. Imposible naman pong ano yan, inumin yan. O soft drinks o whatever, no? Kaya kailangan po talaga nilang i-testing po yan sa laboratory, no? Para ma-confirm talaga na cyanide yan. Pero po, ang dami kasi, ang daming bote, napaka-imposible talaga na hindi po yan illegal substance na pang gamit sa pangingisda. Lalong-lalo na po dyan sa ating territory sa Ayungin Shoal. Talaga po madadamage po ang mga bahura niya ng mga coral reef. Sobrang illegal po yan at talagang masama po yan sa ating kalikasan, lalo na po sa ilalim ng dagat. Grabe po yan. Sa karagdagang pagsusuri, ang mga nakumpiska na umano'y cyanide. Ito ay ginagamit sa fishing, although illegal ito, para ang isda, lalo yung mga rare na mga species na isda, ay makakatulog at nahuhuli ng buhay. So yung mga rare species, mas mahal ang market value nito. We'll have to wait for the results pag napacheck natin itong liquid na ito. Patuloy na pinalalakas ang intelligence and surveillance operations sa West Philippine Sea gamit ang iba't ibang klase ng unmanned system. Tampok ito sa 3 araw na 2025 Drone Warfare Summit ng Philippine Navy sa Subic, Zambales. Nakita nyo na, no? Talagang sinisimulan na po ng ating gobyerno sa pamumuno po yan ni Pangulong Bongbong Marcos na talaga pong palaganapin at paramihin po ang ating mga drones. Dahil ganyan na po talaga ang ginagamit po ngayon, lalo-lalo na po sa digmaan at sa mga surveillance, no? Drone na po ang ginagamit. Sobrang ano po yan, mas maganda po yan, mas mabilis. At syempre po, hindi po delikado. Dahil po, hindi na po mismong tao yung pwedeng masaktan o madisgrasya kapag drone po ang ginamit. Kasi po, mechanical po yan di ba? Alam niyo naman po, tas nakakabit po yan sa internet. Kaya sobrang solid po ang ginagawa ng ating gobyerno na dapat po nating suportahan. Dahil ito pong mga drone na to at mga armas ay tayo na po ang gagawa o gumagawa. Sinisimulan na po ng ating gobyerno yan. Kaya malaking kudos po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Dito po sa Subic, no, dito na po maraming gagawin po yan, lalong-lalo na po yung mga ammunition made in the Philippines po. At darating po ang panahon, lagi ko pong sinasabi sa inyo na hindi lang po Pilipino ang gagamit niyan. Maari na pong o-order na rin po sa atin ng ibang bansa ng ating mga drones at mga armas. Siyempre po, maglilikha po yan ng malaking trabaho sa ating mga Pilipino. At siyempre po, tataas po ang ekonomiya ng Pilipinas dahil magkakaroon na po tayo o tayo na po ang magsusupply sa iba't ibang bansa na o-order po sa atin ng made in the Philippines na mga armas na yan at mga drones. Kaya sobrang kudos po talaga kay Pangulong Bongbong Marcos dahil nasimulan po yan at sa ating Armed Forces of the Philippines. Karamihan sa mga ibinidang drone ay gawang Pinoy. Yes. Target tulungan sa ilalim ng Revitalized Self-Reliant Defense Posture o SRDP program para palakasin ang AFP modernization. Diba, ayan na po maraming nagsasabi, diba, na sa nakarang reaction video natin, sinabi ko na rin po to na lagi na lang tayong umaasa sa ibang bansa, lagi na lang tayong nag-aangkat ng mga gamit sa ibang bansa. Ito na po, no, self-reliant na po tayo. Tayo na po mismo ang gagawa ng ating mga armas, mga ammunition at ating mga drones, no, made in the Philippines. Kaya wala na po siguro masasabi yung iba dyan na kumukontra po sa ginagawa ng ating pamahalaan ngayon. Dahil ito na po, self-reliant na po tayo, ang Pilipinas, no? Mismong sa Pilipinas na po ang gagawa ng mga armas at mga drones na yan. Maglilikha po yan ng napakaraming trabaho sa ating mga kapwa Pilipino. Kaya po, malaking bagay po to na nagkaroon po tayo ng ganito, lalo po ng mga factory na gagawa po ng mga drones, ammunition at mga armas po natin, mismo sa ating bansang Pilipinas. SRDP program para palakasin ang AFP modernization. We just started these efforts. Magandang pangyayari nga sa atin, naging batas na yung SRDP bago sa atin ito. That's why we want all the inputs
not only from our military organizations, pero kasama na rin yung ating the universities, the academe, local governments. Yes. Siyempre, isama na natin yung ating international partners. You know? Wow! Galing! Bukod sa surveillance, mahalagang sandata ngayon ang drone sa Tama. iba't ibang operasyon sa harap ng mga makabagong banta sa seguridad. Patrick De Jesus, para Ayun lang po, no, nakita nyo naman, no, nagpakita pa sila ng exercise, no, doon sa mga pwedeng ang gawin ng mga drones po natin ng Pilipinas. Hindi lang po yan, no, marami pa po yan na mag-i-evolve pa po yung ating mga drones na yan. Siyempre, maliliit po yung nakita natin, no. Meron pa po yan na parating ng mga mas malalaki at mas high-tech at mas advanced ang technology. Ikaw, anong komento mo sa ating napanood? Para sa akin, no, sobrang good news po ang ginawa na to ng ating armed forces, no, na talaga pong tinaboy po yung mga Chinese na nagsasyanide po sa atin sa teritoryo natin sa Ayungin Shoal. Ito pong technology natin ng mga drones at mga armas at mga ammunition na talaga pong dire-diretso na po ang production mismo sa ating bansa. I-komento mo kung anong saloobin mo sa napanood natin na video. Huwag mo rin kalilimutan na mag-subscribe dito po sa ating channel. Mag-iingat po kayo lahat until next time. God bless and peace out.